sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mas lalong tumitindi pa ang sakit nitong si Amelia at para bang lalo lamang itong lumalala. Kaya naman matapos niyang kausapin nitong si Amelia si Minji ay umuwi nga ito sa kanila na sobra-sobra ang sama ng loob. Nagwawala ito sa galit sa kadahilanan na hindi nga pumayag si Minji na aminin kay Jenny ang totoo. Matagal na umano siyang tinalikuran ni Dio at sa pagkakataong itinanggi ni Dio ang bata sa kanyang sinapupunan ay doon na rin pinutol ni Minji ang ugnayan nga ni Jenny at Dio. Kaya naman sa pag-amin umano ni Amelia ay para na rin tinanggalan ni Amelia ng karapatan na maging ina si Minji. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil hindi nga napigilan ni Minji na malaman nga ni Jenny ang totoo. Kaya agad ngang kinompronta ni Jenny ang kanyang amang si Perry kung totoo nga ba na hindi niya tunay na anak ito. At dahil wala na nga mapagpipilian si Perry at sapat na rin ang gulang nitong si Jenny para maintindihan ng lahat, ay inamin ngayon ni Perry na totoo ang nalaman ng dalaga. Matagal umano na panahon na inilihim ito ng kanyang mga magulang dahil ayaw na nga ni Minji na magkaroon pa ng ugnayan ito sa mga halari. At doon ay hindi rin matatanggap umano noon ng mga halari si Minji dahil unang ngang minahal ni Dio ang ina ni Megan. Kaya naman sa makatuwid ay naging panakipbutas si Minji, ngunit ang katotohanan umano ay minahal ni Dio ang kanyang ina at dahil masyado nga raw matatag itong si Dara ay hindi ito pumayag na maagaw nga si Dio. Kaya naman sa huli ay nagpakalayo-layo umano ang kanyang inang si Minji at dito na humantong na sinalula ni Perry ang responsibilidad ng pagiging ama dito kay Jenny. Kaya naman agad ngang nagalit si Jenny na bigla at agad itong umalis. Iniwan niya ang kanyang mga magulang na umiiyak at naghihinagpis sa mga oras na iyon. Dito nga tumakbo si Jenny kay Nate at nagsumbong ng sama ng loob. Ngunit paliwanag ni Nate na anuman ang mga dahilan ng kanyang mga magulang ay sapat ito para maintindihan ni Jenny. Hindi umano madali ang ginawa nga ng kanyang amang si Perry sapagkat ginugol umano ni Mang Perry ang buhay nito kay Jenny. At dapat nga raw ipagpasalamat ni Jenny dahil naging mabuting ama itong si Perry sa kanya. Nang mahimasmasan itong si Jenny, binalikan niya ang kanyang mga magulang. Humingi siya ng tawad at dito nga nalaman ni Jenny na isinugod sa ospital itong si Madam Amelia dahil inatake na naman ito ng kanyang sakit. Dali-daling ang pinuntahan ni Jenny ang kanyang lola. Hindi pa man tuluyang nalalaman ni Amelia ang lahat, ay dito na nga inamin ni Jenny na alam niya na ang katotohanan. Subalit masama ang kanyang loob dahil parang pinagdamutan siya ng karapatan. Paliwanag nitong si Amelia na nagpapasalamat siya dahil sa wakas ay bago man lang siya pumanaw ay nalaman ni Jenny ang totoo. Dito rin lihim na inayos ni Amelia ang mga papel na magsasaad na may parte si Jenny sa yaman ng mga halari. Ngunit itong si Megan ay hindi niya nga matatanggap na magiging parte ng pamilya si Jenny dahil aagawin lamang ni Jenny ang meron sa kanya. Ngunit anya pa nitong si Dara ay wag na raw kamuhian nito ang kanyang kapatid na si Jenny dahil darating ang panahon na sila na lang dalawa ang maiiwan. Mawawalan si Dara. Mawawala na rin ang mga magulang ni Jenny at sila na lamang ang maiiwan. Magkasangga sila pagdating ng panahon. Kung hindi man matanggap ngayon ni Megan, ay pag-aralan umanong mabuti nito. Dahil darating at darating ang pagkakataon na wala ngang ibang masasandalan si Megan maliban kay Jenny.
Naiyak na lamang itong si Megan dahil labag sa kalooban niya ang mga paliwanag ng kanyang ina. Ganun pa man ay unti-unti nga ngayong iniintindi ni Megan ang lahat sa kadahilanan na may punto rin ang kanyang inang si Dara. Kaya sa pagkakataong ito ay binisita nga rin ni Megan ang kanyang lola Amelia at doon na nga sila nagpang-abot ni Jenny. Hindi man makausap ni Megan ang kanyang lola, subalit nais nga nitong aminin na may sama rin siya ng loob dito. Ganun pa man ay iniintindi na lamang nitong si Megan ang lahat dahil nasa kritikal na kondisyon ang kanyang lola Amelia. Kaya naman dito ay napilitan si Megan na kausapin si Jenny na kasalukuyang tahimik lang din sa mga oras na iyon. Nagpaalam na itong si Jenny dahil umiiwas ito na magkaroon nga sila ng hidwaan ni Megan, lalo pat nasa loob nga sila ng ICU ng lola nga nitong si Amelia. Ngunit tinawag siya nitong si Megan at sinabing huwag nga raw masyadong magpakampante hindi porket nalaman niya na ang totoo. Hindi nga raw papayag si Megan na maging parte ng pamilya halari ito, lalo't isang bastardang anak umano si Jenny. Nasaktan ng bahagya si Jenny, kaya dito niya inamin kay Megan na kung sakaling nalaman niya rin naman ang totoo, wala rin siyang balak kamkamin ang yaman ng mga halari. At kung nanaisin lang, ay mas pabor sa kanya na hindi niya nalamang nalaman ang totoo dahil sapat na ang kanyang mga magulang, sapat na ang pagmamahal ng kanyang ina't ama para nga mabuo ang kanyang pagkatao. Kaya naman wala nga rong dapat ipangamba itong si Megan dahil wala siyang kukunin na kahit 5 duling o kusing sa pamilya halari at kung may ibibigay man sa kanya ay bukas sa loob ni Jenny na ibalik ito kay Megan para mapatunayan nga ni Jenny na hindi yaman ang sukatan para lamang mapabilang sa mga halari dahil masyado na nga rong magulo kung kaya't hindi na dapat kailangan dagdagan pa. Lalo pat nasa kritikal na kondisyon ngayon itong si Amelia at nagpapagaling.